Naku po mga kababayan, good news! BP Sara, panalo na talaga! Mantakin mo kasi mga kababayan, itong abogado ni Ramil Madriaga. Ay naku po, kamot ulo na lang! Katunying at si Atty. Topacio, sinupla kaagad itong abogado ni Madriaga kabayan. Naku po, kaya Luistro panigurado, maiiyak na naman dito. Naku po, eto, alamin natin mga kababayan. Si Luistro at kung sino-sino pang mga ulalo dyan. Akala nyo nakakapuntos kayo laban kay VP. Televise kayo, di ba? Akala nyo. Dahil televise yan ay maraming makakapanood na sisirain nyo si VP Sara. Pero nakikita rin, alam nyo, hindi po bangmang ang ating mga taong bayan. Tama. Minsan-minsan lang nabubudol kami katulad ng ginawa ni Marcos kasi akala namin ipagpapatuloy yung inumpisahan ni Pangulong Duterte. Opo. Yung pala'y kabaliktaran. Anyway, okay, ito Kitang-kita ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano kakihingkoy yung testimonya ni Madriaga. Best actor daw yun eh. Umiyak pa eh. At hindi lamang yun. Kitang-kita rin ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino kung paano nyo pinipigil yung mga nagsasalita laban kay Madriaga. Bistong-bistado kayo. Alam nyo, yung mga itsura nyong yan, pagkatapos ganyang pagagawin nyo, kamumuhian talaga kayo. Yun lang. Diba? Yung napakapangit na ginagawa ninyo. Diba? Ibang klase talaga tong si Atty. Topacio kabayan, no? Kung bumanat. Diba talagang abot buto kay Luistro kabayan. Diba? Itong si Luistro kasi mga kababayan is matagal na tong binanatan ni Atty. Topacio kabayan. Kaya ngayon, talagang tagos sa buto ng mga kababayan. Ang bira, iba ka, idol. Atty. Hindi Topacio. naman bobo ang Pinoy. Oo nga Tama. Actually. Alam mo, nagtataka rin ako isa pa, bago tayo pumunta dyan sa testimonya ni Madriaga. Di ba sabi nila, pag nagkakaroon daw ng kapangyarihan, ang isang tao, di ba may kasabihan, lumalaki ang ulo. Di ba? Yes. Di ba? Yes. Bakit si Ridon ang mukha yung lumaki? Nagkaroon ng kapangyarihan. Ayun ba yun? Hindi ko lang maintindihan. Hindi lang lumaki ang ulo. Ala. Lumaki pang mukha. Anyway. Grabe mga kababayan. Naku po, ibang klase talaga itong bumanat sa Atty. Topacio mga kabayan. No? Tila ba instead na yung mood natin ay di ba masama, pag nag-joke to si Atty. Topacio, ay naku po. Talagang buhay na naman yung dugo natin kababayan. At lalong-lalo na yung kanyang pinatamaan dito ay si Ridon. Di ba po mga kababayan, alam naman natin yung si Ridon na yan ay gigil na gigil kay BP Sara at sa mga Duterte. Ayan, binanatan na ni Atty. Topa. Corny talaga. Hindi, nagtataka lang ako. Etong number one na katakataka dyan. Okay. Sabi ni Madriaga, talagang ang plano daw ni Pangulong Duterte ay itakbo si Sara na Vice President ni Tama. Marcos. Pagkatapos, sisiraan si Marcos, tatanggalin by whatever means upang maging Pangulo si Sara Duterte. Naku po. What is wrong with that story? What is wrong with that story? Ano po? Eto, I will tell you what is wrong with that story. Ito na kababayan. Sa halos lahat ng surveys po noong 2022, lamang si Sara Duterte. Okay? Okay? Yes. Lamang, di ba? Kay Pangulong Marcos. Okay. So, ibig sabihin, kung si Sara Duterte mismo ang tumakbo na presidente, malaki ang
posibilidad na siya ang manalo kahit si Marcos pa ang kalaban Katapat. niya. Tama. Si Marcos Which is tamang-tama, no? Yung sinasabi dito ni Atty. Topacio, mga kababayan. Kahit pa yung si Bongbong, yung katapat ni Bibi Sara, ano pa po, talagang matek yan, kabayan. Mananalo at mananalo si BP Inday Sara noon, kabayan. Di ba? remember, natalo kay Leni Robredo. Although may mga aligasyon kami ng pandaraya, hindi po naabutan Hindi, ayun, ang bagal ng COMELEC di ba? Si Vic Rodriguez nga yung abogado dyan ni Pangulong Marcos, hindi naman nanalo yung protesta, di ba? Yeah. Inabutan na ng eleksyon. Okay, number 1. Number 2, bukod sa Ano po, attorney? lamang si Sara Duterte. Hindi naman malaki ang lamang, pero lamang. Nakapuntos. At saka yun ay, yung survey na yun, may mga iba pang mga kandidato noon. Opo. Na pagka yun ay umatras, syempre, kakalat yung boto noon. Number 2, at ito ang pinaka malaking factor. Alam naman nating lahat ito. Opo. Kung tumakbo si Sara Duterte noong 2022, sinong pangulo habang siya ay tumatakbo? Sino? Tatay niya! Tatay niya. Diba? Yes. Yeah. Yes. Oh. Bihira ka naman. Biglang lumayo utak ko, sorry. Diba? Si Tatay Digong. Oo. Tatay niya ang pangulo Nakaupo. hanggang June 30. Oo nga. Hanggang June 30. Mayo yung eleksyon. Ang campaign period, 90 days before May. Ibig sabihin, wala namang ginawang masama si Sara. Hindi lamang yun. May tawag diyang equity of the incumbent or advantages of incumbency. Actually, yes, diba? yes, oo. Pagtakbo mo, ang tatay mo ang pangulo, Nandyan, oo. hindi ka madadaya kasi siya ang commander-in-chief ng armed Yes, forces, di ba? Tama. Nasa kanyang executive. Tama, Malinis ang magiging eleksyon. Maganda ang magiging eleksyon. Correct. Hindi ka pwedeng sabotahe, etc. Kasi Correct. ang may super majority noon pabor kay Tatay Digong. Yung mga ulalong tumutulig sa ngayon kay Tatay Digong, yung siksik yan noon kay Tatay Digong. Lahat yan, yung mga pagmumukhang yan. Mga balimbing pala sila. Yes. Balimbing Lahat kayo? yan ay Duterte noon. Sinong tatalo sa'yo, lamang ka na sa survey, tatay mo pa Pangulo, siguradong panalo si Sara. Bakit ka pa magba-vice president? Tatanggalin mo pa yung presidente. Pwede ka namang dumiretso. Kalokohan Tama. Lahat ng suporta dadagsa sa'yo without you asking for it. Nabudol, attorney. Di po ba, mga kababayan? Ito kasing si Aimee, mga kababayan, no? Di ba? Pambira. Napaniwala talaga nila si BP Inday. Di ba, kabayan? Pambira. So it means, mga kababayan, itong si BP Inday noon ay talagang malalapitan mo talaga, kabayan. Di ba? Yung tila ba yung nasa puso talaga niya is hindi pamumulitika, mga kababayan. Di ba? Anya, hindi na siya tatakbong pang vice president. Di po ba, mga kababayan? Kasi mag-mayor na lang daw siya. Kasi doon na lang daw siya ay pagpatuloy niya yung kanyang serbisyo doon sa kababayan niya. Pero itong si Madam Aimee, kabayan, ay naku po, ginamit itong si BP Sara, kabayan. Di ba? Di ba, mga kababayan, yan ang tunay na dahilan nila. Kasi itong si Bongbong ay di talaga manalo to kay Leni noon, kabayan. Di ba? Pambihira. At saka, magpa-presidente ka, tatay mo presidente, napakataas ng approval rating. 78% approval rating ng tatay mo, magpe-presidente ka. Ang Tama. sasabihin mo lang, ipagpapatuloy ko yung gagawin ng tatay ko. Paano kang matatalo, di ba? Bakit na iba? Hindi nga na iba, katarantaduhan nga yung sinasabi ni Madriaga. Kaya doon mo malalaman na
Kalokohan yan. Eto pa, yung sinasabi ni Madriaga, magandang explanation dito si Yuse Cardema. In-explain niya yan sa isang press con Press ko. ng mga media doon sa PDP headquarters. Opo. Siya daw ang nag-form nung protection group kay VP Sara. Alam nyo, ako, nanggaling ako sa Office of the Vice President nung panahon ni Doy Laurel. Anong panahon yun? At 1986 siya naging Vice President. Yes, 1987, 1988 na kay Doy Laurel ako. Tao niya ako. Meron na po talagang grupo, automatic yan, na parang PSG. Iba-iba lang ang pangalan. Ha? Dati, ang pangalan ng panahon ni Tito Doy, Vice Presidential Protection and Security Group. Yan. Parang PSG yan. Opo. Ang mga tao po dyan, number one, of course, miyembro ng military o ng pulis. Nako. Okay. Pangalawa, hindi lang miyembro ng military at ng pulis. Aha. Yung mga pinakamagagaling, yung elite, the creme de la creme, No. pinakamagaling bumarel, pinakamagaling na sa hand-to-hand combat, pinakamatalino. Yeah. Pinaka-macho, pinaka-kondisyon yung katawan. Disiplinado. Oo, kasi Vice President yung Totoo. pinoprotektahan mo. Correct, kabayan. Di ba napatunayan hindi nga miyembro ng military itong si Madriaga? Anong karapatan mong ikaw ang magpo-form noon? Noong panahon ni Doy Laurel, Bira. minsan sumasabit-sabit ako kay Tito Doy, nakita ko nagpa-practice Naku. yung mga security niya. Karamihan daw mga Batanggenyo eh. Ang consultant pa roon, si General Tapia, retired General Tapia from Tanawan also. Yun ang mga consultant ng security group, retired general. Ito si Madriaga, ano to? May background yun. Oh, di ba? Background Madriaga, check. wala. Ang Itong si Madriaga, kabayan, is di ba? Isang kidnapper to, kabayan. Talagang pera yung nasa isip nitong si Madriaga, kabayan. Di ba? Dahil ano, kidnapper. Oo. Di ba mga kababayan? Pera yung nasa utak ni Madriaga, mga kababayan. Kaya ngayon, kahit magkamali-mali, magkautal-utal, magkabulilyaso, kabayan, ay okay lang kay Madriaga basta't magkaroon siya ng pera, kabayan. At baka inoferan pa si Madriaga na pag na-impeach talaga itong si VP Sara ay makakalabas siya. Naku po, wag naman sana, kabayan, no? Di ba? Kaya ang lakas ng loob kahit hindi pulido yung kanyang ebidensya, mga kababayan. Di ba? Kaya tuloy ngayon, wala. Booking tuloy, mga kababayan. ano niya, hindi ko lang maalala yung mga pangalan. Si Colonel, yung isang Colonel, ang head ng group na yon. Kasi ang PSG General, Opo. ang rango ng head ng PSG. Yung sa Vice President, Colonel. Siyempre, mas mababa naman ang Vice President. Nakikita ko, nagpa-practice yung mga yon, bumarel sa shooting range. Ang gagaling! Puro bullseye! Hand-to-hand combat, ang gagaling! Anong training ba nitong si Madriaga para mag-qualify ka? Ikaw ang gagawa, mag-i-in charge ng security? Best actor po siya ngayon. Yun ang sabi ng mga netizen. Nakakatawa. Oh, number 3. Sino ba si Madriaga para pagkatiwalaan mo ng pera? Ako nga, driver lang kung todo background check. Oh, di ba? Opo. Kengkoy eh. Bago may sinasabing binigyan pa daw niya ng painting si VP Sara. Yung pala, hindi pala yun binigay ni Madriaga. Yung pala painting ng mga gaysano. Grabe naman tong si Hindi naman siya Madriaga. pintor. Walang resibo. Bago may mga trolls tong administrasyon, mga ulalo, sinasabi na mas kapani-paniwala pa daw si Madriaga kaysa ron sa mga 18 Marines. Yung 18 Marines, may video, may litrato, ha? Tama. Lahat. Meron, Tama, ha? May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo. Ha? Oh, may litrato ng mga sasakyan. Hindi ka panipaniwala. Eto, wala ni ano. Anong pinakita?
At syempre pa mga kababayan, yung kanilang amo ay walang iba kundi si Saldico. Di ba? Na ikinanta na si Romualdez at yung ating Pangulo mga kababayan na kabilang sa mastermind. Oh, di ba? Talagang pulidong-pulido mga kababayan. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi nila pinatawag sa Senado or dyan man lang sa Kamara, kabayan? Di po ba? Yung birthday greetings ni VP Sara. Yun. Noong Rage Coalition doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Grabe. Ganun po talaga pag public figure. Ngayon, Oo, tama. tignan natin ha. Ito ha. Ito ang mga dapat natin tingnan. Ano po? Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porket kengko yung abogado, kengko na yung kliyente or vice Okay. versa. Okay. Oo. Pare-pareho naman kaming abogado. Naghahanap buhay po. Pero Tama, tignan tama. natin yung mga links. Okay? Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Di ba sabi niya, ilang beses daw dumalaw si VP Sara sa Kulungan. jail Madriaga. kay Madriaga. Yep. Pinabulaanan mismo ni John Vic Remulla. Buti, dissenting tao tong si John Vic Remulla. Oo nga. Sinabi niya, hindi naman si Madriaga ang dinalaw. Ayun. Si Arnie Teves. Number 2, sabi ni Palad, ilang beses daw dumalaw kay Madriaga. Isang beses lang po pumunta sa Annex 2. Si VP, kasama ako. Si Arnold Teves ang dinalaw. Dinalaw. Number 3. Huli na. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Teves, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Teves at si Madriaga na Batang City Jail. Oo! Ano pala eh. Oo, hindi bawal sa kanila. At saka yung sinasabi nilang bodega na pinagawa ni Teves. Wala pong pinapagawang bodega si Teves dun sa Annex 2. Ano nang pinagsasabi nyo? Oo. Yun, kasinungalingan. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para informed lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year doon sa kaso ni Hayden Ko Po. Yes. at ni Katrina Halili. Kung naalala niyo yung sex scandal na yon. Opo. Abogado Nasuspin- siya, Nino. Ni Katrina Halili Ah, yata. okay. Oo. Nasuspindi yan 1 year. Opo. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila De Lima. Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron Yes, po po, tayong Atty. resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Okay. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay, bakit ko nasa Ibang klase pala tong si Attorney Raymond Palad, mga kababayan, no? Nasa kanyang palad pala lahat. Lahat ng mga kababayan, no? Kerwin Espinosa, La de Lima. Pambihira. Tapos, yung kaso pa nila Hayden ko noon, mga kababayan. Pambihira, mga kababayan. May record na palang maganda to. Itong si Attorney Palad. Naku po, kaya pala. sabi yung kay Kerwin Espinosa at kay Attorney Raymond Palad. Dahil inamin ni De Lima na noong December 8, 2025, binisita niya si Madriaga kasama Yun. si Palad. Tinanong daw niya. Sinabi pa niya, devil's advocate. Ako, hindi ko naman pinalitan yung affidavit. Nag-search lang siya, nag-field lang siya ng searching and probing questions and answers. Ha? Alam niyo yan, si De Lima mahilig sa probing yan eh. Opo. Oo. Kung ano-anong pinoprobe niyan eh, ha? Oo. O bakit di ba yung mga probe niya, yung mga investigasyon niya. yeah. Oo, di ba? So, ibig sabihin, attorney, maraming nawaw mali.
Hindi, ang ibig sabihin, itinda niyo yung koneksyon, Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima at si Kerwin malayo pa yung Espinosa, kwento. nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Oo. Opo. Ito pa, nakakatawa. Sabi ni de Lima, tinignan daw niya yung kredibilidad ni Madriaga. Okay. Sabi ni Luis Tro, kaya daw si Madriaga ay naroon sa hearing ay para tingnan yung kredibilidad ni Madriaga. Sinabi niya yun in an interview. Pero Tama, nung Tony. nandoon na po sila kahapon, nung tinitingnan ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, yung kredibilidad ni Madriaga, sabi nila, hindi mo pwedeng questionin yan. Kita mo, iba-iba ang sinasabi. Aside from the incredibility. And then, sinabi na nga ni Representative Rufus Rodriguez, polluted yan. Bakit? Miyembro yan ng Kidnap for Ransom Gang. Yan. Eh ako nga sinasabi ko, yung driver ko, katakot-takot na vetting yan. Opo. NBI clearance, police clearance, RTC clearance, background Correct. investigation Correct. pa. Meron pa akong investigative agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yun. Tapos sa kanila mga kababayan ay okay na okay lang. Di ba? Dati, ang pangalan ng panahon ni Tito Doy, Vice Presidential Investigative Agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yun. Hindi ko naman pinagtitiwalaan ng milyon-milyon. Oh, eto, ni hindi mo imbestigahan? Grabe, Shady no? character? Oh, pambihira naman. Pinaglululukon nyo kami. Oh, sa kabila niyan, oh, sige ha, okay. Di ba? Yan ang mabigat dyan sa pangyayaring yan. Parang si Trillanes lang yan eh. Opo, uy. Magsasalita, wala namang pruweba, di ba? Sabi noong, di ba hindi sumipot yan? Opo. Sabi, dito daw sa BPI, merong mga bank account si Duterte. Sabi ni Attorney Salpanelo, sige. Ha? Sige. Tingnan natin. Hintayin kita rito. Pabuksan natin. Meron akong permiso. O, di naman dumating. Ayun. At dahil dyan, bago tayo mag-break, ay kantahin muli natin yung kanta. Pambihira talaga mga kababayan, no? Tapos ngayon mga kababayan, ngayong next hearing ay si Trillanes, naku po, ay magtitistigo na raw po, di umano. Kung baga to the rescue, dahil si Madriaga, hindi umubra yung mga pautot niya, kabayan. Naku po. At eto na nga mga kababayan, panoorin natin kung paano sinuplak nila Katunying itong abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, kabayan. At ito ngayon ay si Ramil Madriaga. Paano nyo ba naging kliyente to si Ayan, Ramil sige. Madriaga? Ano Paano kasi nga yan ba? alam mo yung mga by referral, sa Annex 2 yan, marami ho akong kliyente dyan. Kasi dyan yung mga high profile inmates, dyan din na detinis si Kerwin Espinosa. Sa Bikutan, sa Bikutan. Oo, Naditin po Diwa. siya dyan sa Annex 2. May mga kliyente rin po ako mga Chinese dyan. And alam mo dyan, pag nakakakuha ka ng acquittal sa mga kliyente by word of mouth, Patok ka na. magaling. Oo. Nagpapasahan yan Mamaya may tumatawag na sa iyong kamag-anak, Aha. humihingi ng tulong kung pwede mong i-represent. Kasi yung lawyering is more pag marami ka nakukuha ng acquittal, kumakalat yan sa mga, nag-uusap yan, mga detainee na Kung baga gaya ng networking, kabayan. kontakin mo yung lawyer ko. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. May mga nagte-text, nagbabiber. Minsan nga magugulat ka, nakakulong na, nakakapag-message pa sa'yo Yeah, pero attorney, kung maganda yung kwento nyo na yun, pero bakit may mga kilala tayong abogado na ang daming kliyente, puro talo naman siya lagi. Yung laging bilibid, laging bilibid yung... Hindi na namin babanggitin ng Hindi na pangalan. namin babanggitin ng pangalan, ha? Babasa ko yan. Kahit tayo naman, kahit pa paano na-acquit natin yung mga kliyente natin, tahimik lang. Tahimik lang. Sa bagay. Hindi, so may nag-refer sa inyo kay Oo. Na Ramil Madriaga. taga-Oblo din. Taga-Oblo din.
Oh, normally ganun na nangyayari. Marami na tawag natin yan eh. Pag nag-appear ka diyan, marami ka nahahagip eh. Pag dalaw-dalaw mo. At sabi, ay, attorney, pwede rin ako. Mahal ka ba, attorney? Mahal ka bang Mahal mani? niya ako. Attorney, Ang tawag dyan, privilege communication. sasabihin na talaga, tatanong talaga namin kung magkano ang acceptance nyo eh. Privilege Magkano ba? communication niya. Magkano ba? Pero doon sa mga unang pagkakataon na nakausap nyo si Madriaga, anong naging assessment nyo kaagad, attorney? Yung mga first two meetings, medyo mababaw pa yon. Yung mga kwento niya, we have to check outside. Every time may babanggitin siyang pangalan, meron din naman tayong mga kaibigan, matagal na tayo sa practice. So we have to check yung mga sinasabi niya, yung pinuntahan niya, yung mga nakilala niyang tao. Tinatawagan ko yun. So syempre, after some time, doon mo makukonvince pag nag-uusap kayo harapan, makikita mo tuloy-tuloy eh. Hindi siya nagkakamali sa kwento niya. Every other day, dadalawin mo, hindi nagbabago yung kwento eh. So pag may papagawa ko sa laysay sa kanya, sige nga, sulat mo nga. Ganun ang nagiging sistema namin. Kasi alam mo, pag nagsusulat ka, di ba, napaprocess ng mind mo yan. Yes. So, kung mapupunan mo kahapon, sumasagot siya sa tanong, hindi siya nagbabasa ng affidavit niya. Ako na nga yung nagsasabi, pag sinabi yung paragraph ganyan, you look at it, basahin mo. Hindi. Sabi niya, hindi. Mas gusto kong sumagot based on recollection talaga. Wow. So makita mo yan yung manner niya, yung demeanor niya when he testified, nakafocus siya. Ganon sa jail. Kaya lang sa jail, ang pinagkaiba, masyadong tahimik, ang hina ng boses. Tapos nahihirapan yung mata niya sa liwanag kasi nga daw sa selda madilim. So nagkaroon ng adjustment kahapon po. Yung kaya hindi tama yan, napansin ko yan, attorney, habang nanonood ako kahapon. Halimbawa, yung isang congressman in your affidavit in paragraph 46 ganon, halimbawa, you mentioned this ganito. Iniisip ko, titingnan niya yung affidavit at bubuklatin yung sa mga paragraph 46. Hindi dire-diretso, babasahin ng congressman yung tanong niya. Sasagutin niya ng diretso without even referring to the copy of that affidavit. Tama po. Ako pa nga yung nagbabasa eh. Baka mamaya kasi iba yung sabihin niya. So every time may magtatanong ng mga congressman, ako pa yung nagbabasa ng paragraph 46. Sabi ko sa kanya, you read it. Baka mamaya nagkakaroon na ng maling pagbasa. Hindi. Sabi niya, hindi kaya ko itong sagutin. Sa hearing, yun ang pilit na in-establish kahapon kasi nga dininay ni VP Sara, nakilala niya itong si Madriaga. Pero kayo mismo from the beginning na-convince kayo, attorney, na totoong magkakilala si Madriaga at si VP Sara. Aside from dun sa statement niya sa affidavit, dalawang co-accused niya, detainee rin sa Annex 2, kasama niya dun sa EC Pilipinas. Nakausap ko eh. Wala pa lang silang affidavit. Sila nagko-confirm yung rally sa Matnog na yung lumabas kahapon na sinasabi yung Sir Ram, inaabot yung bandila. Pinababa ko yung isang co-accused. Alam mo sabi niya, pagkaabot ng Philippine flag, 30 minutes nag-usap yung dalawa sa isang area. Pinaplano nila yung campaign kung saan probinsyang tutuloy. 30 minutes, sabi ko, gaano kalayo mo kay Sara? Sir, sabi niya, mga 1 or 2 meters lang nakikinig ako. Bakit ka nakikinig doon, nakikichismis ka? Sir, parang ako na rin yung driver security ni Sir Ram. So, dalawa yung kinausap kong driver na co-detainee. So, itong tawag natin dito, mga living witnesses who can corroborate yung pagkakilala ng dalawa. Mahirap itanggi yun. So, yung binanggit ni Congressman Paulo Marcoleta kahapon na walang corroboration, meron pa lang magko-corroborate? Meron yung Rosendo Madriaga na pinsan niya, security driver. Kasama ho yun sa sa other pick-up and deliveries ng pera. Tapos yung deliveries naman, yung pick-up delivery ng confidential funds, meron ng isang driver. Ayan, okay. So yun yung background ni Madriaga. Yung isang binanggit ni Madriaga na napatugtog pa doon kahapon, yung birthday greeting ni VP Sara kay Ram. Ako naman na attorney, para sa akin, it does not prove anything kung bumati man si VP Sara. Maraming ganun Ako lang ang dami nagpapabati sa akin, hindi ko makilala Papahawakan pa nga sa akin yung at alam niyo naman kami, pag bumati ni Kumbachero, parang kilalang namin para lang sumaya yung pinapabati. Bakit kailangan i-presenta pa yon?
Correct. Correct. Actually, tama yun. Pero kung mapupuna mo dun sa supplemental affidavit, hindi naman siya parte ng supplemental affidavit. Kasi alam ko naman yan yung mga politiko, may magpapagreet, shout out. Kayo, nag-greetings kayo, hindi nyo naman kilala. Kaya hindi namin siya, kami on my part, hindi naman namin siya talaga binibigyan ng serious weight yung issue. Kasi marami Oy, bakit isinama? Mga kababayan, yung greetings na yun. Naku po, di ba? Akala nyo na mauuto nyo yung mga tao sa bayan ng Pilipino? Naku po, mga kababayan, di ba? birthday greeting. Pero yun, pagpapatunay lang sa side namin na Ano ang magkakilala patunay? sila. Pero not that na Anong patunay doon? Pambihira ka naman, attorney. Di ba? dependent totally doon sa birthday greeting. On top of the birthday greetings, marami pa na pag pinagtagpi-tagpi mo, sasabihin mo magkakilala yan. Ano po yung pinakamabigat, Kailangan yung birthday greeting. yung pinakamatinding pruweba, ebidensya na maipipresenta para sabihin talagang hindi lang sila magkakilala, kundi Very close. at trusted siya. Naku po. Ano kaya? Oo. Ano lang yan tawag natin yan additional evidence lang yan. Hindi siya yung loan evidence. Kasi hindi porke nag-birthday, close na kayo. Ano nga? Maglabas kayo. Pambihira di sinagot yung tanong ng mga kababayan. Yung mga lumabas sa hearing kahapon, napakaraming pagpapatunay. Hindi pa namin nailabas dyan yung dalawang living testimony namin. Hindi, Corroborate. ano po yung, doon sa mga hindi nakasubaybay kahapon, ano po yung pinaka-importanting piece of evidence or testimonya ni Yun, yung tanong. Madriaga na magpapakitang sila hindi lang basta magkakilala, kundi close sila Close, oo. ni VP Sara. Saka trusted At siya para trusted siya pagdala ng pera. ni Yan yung tanong, attorney. Pambihira. VP Sara. Well, yung isa ron, yung na-play na video footage na kung saan tinatawag na VP Sara na Sir Ram. And then may mga sumisigaw na supporter na, Kuya Ram, tawag ka ni Mayora. Isipin mo, di ba? Hinahanap mo yung tao. Sabi ko, nasaan ka ba niyan? Hanggat maaaring di ako lumalabas dyan sa mga coverage ng media kasi ang utos na PRRD, silent operator ka. Hinanap siya, kaya siya lumabas dun sa kotse niya. After noon, nag-meeting pa sila ng 30 minutes. So isa yun na pagpapatunay na hindi lang to ordinaryong voluntary supporter. Kailan pa naging voluntary ang founder ng ISIP, di ba? So isa yun sa mga pagpapakita na magkakilala versus dun sa plain denial ni VP Sara na hindi ko kakilala yan. Teka muna, yung pala And then isang yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Davao-based artist na nagsabing hindi sa kanya yan, akin yan. Siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao-based visual artist ay Tanya Lee. Ano yan Tanya Gaisano Lee. Siya daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Na ano pa yan? Kung mapupuna mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si VP Sara. Yung babae na walang muka, tapos parang may may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ang konteksto niya ganito. Ano? Meron, hindi ko pala na-forward sa'yo, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinagkaiba lang yung parang ponytail, yung buhok ng babae sa likod. Because meron talagang isang taga Laguna na scholar niya na nagdraw-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kaming photo, mamaya share ko sa after mag-usap na. Sige nga, hawak ni Ramil yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. So hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos habang nagzo-zoom tayo, naka-display sa likod mo. So sabihin ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So hindi parehas ang binigay ko sa'yo. Maring yun na nangyari. So meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting and yung painting na ganon yung itsura ng Kasama yung gumagawa. Yung Pilipiniana na suot, yung kulay na green, yung pareho. pangbaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming pareho. Sabi nitong So sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021.
Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon na nagki-claim na scholar siya. Ang sinabi ni Ramil, yung painting na yan, regalo ko sa inyo yan, gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan, attorney. Dalawa yan ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG, tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ngayon, kung talagang Otot. i-authenticate yung painting ngayon sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero kung mo, iba parang ganito, di ba? Maring yung nakadisplay sa likod mo, genuine, yung naregalo ko sa'yo, imitation. Kung pwede sabihin na akala ko yan yun kasi Grabe yung mga kababayan, no? Diba? Abogado nga talaga. Di ba? Ang galing lumusot mga kababayan, no? Ang bihira. Ang bihira ka talaga, Attorney Palad. Utot nyo. Pareho eh. Oo, pwede naman ganun. Pareho. Okay. Pero May Sige pa. mga susunod pa ba? Pareho. Na hearing atin pa si Madriaga? well, nag-adjourn kahapon, ang dinig ko is that kakapusin sa oras kaya he was excused. Hindi kami nabigyan ng pasabi kung magkakaroon, kung ipapatawag uli siya sa 20. Wala kaming idea kung Wala na yan mga kababayan. Panigurado, di na yan ipapatawag si Madriaga. Di ba? Sa sinabi nga ni attorney, wala silang abiso na ipapatawag mga kababayan. ipapatawag uli. Kasi kung ipapatawag uli siya niyan, dadaan uli sa same process na yung court will, yung house will request the court. Sa ngayon, wala pa ho siyang ginagawa. Wala pa Okay. Sa assessment ninyo, Attorney Raymond, nasabi na ba lahat, lalo na yung pinaka-importante, nasabi na ba, naitanong na kay Magandang tanong to, Madriaga kabayan. kahapon sa hearing? Yes, especially yung confidential funds issue, the way he delivered it, yung kanyang paglilinaw na hindi ito yung 11 days. In fact, it was disposed of, distributed in less than 24 hours. Yun ang pinakamahalagang aspeto nun. Kung challenge siya na i-identify si Gina Acosta, i-identify niya. Kasi ginawa na namin yan during sa mga meeting namin, nagpakita kami ng several pictures ng babae. Tinuro niya si Gina Acosta. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yan. Yung detalye kung paano niya dineliver yung pera, kulang na lang kahapon. Ipa-drawing mo yung DepEd premises kahapon. Ito-drawing niya yun. Kung saan siya nag-park, kung saan siya pumasok sa yung Timog Comedy Bar. Kasi ginawa namin yan sa jail Sige nga, i-drawing mo yung DepEd from the entrance, pag galing ka ng Meralco Avenue, galing ka rito sa dating Kapitolyo, yung stansya, dino-drawing niya yan. And then we check doon sa Google Map yung DepEd, nag-print kami, kaya niyang i-drawing. Pati yung Nomo Bar, yung saan yung hagdan, saan ang entrance, talagang napaka-lakas pa rin ang memory ng tao. Sir, meron bang taga-gobyerno, taga-administrasyon, Eto. anyone who has been talking with you to support Madriaga? Naku po. Anong sagot? To support Madriaga. Sa nangyayari po. Yes, meaning Wala. administrasyon na merong suporta sa kay Madriaga financially or otherwise. Ang nakausap ko lang na politiko, which is inamin naman yan, si Congresswoman De Lima, noong December 8, Wala na mga kababayan. Finish na talaga. nagkaharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Reales sa January 23, hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Present lang ako nung visit ni Congresswoman De Lima. Sa administrasyon, wala ho tayong connect dyan. Maggastos ho ito nangyayari ito. Minsan nag-aabono pa nga, di ba? So, nakakapagod yung may dumadalaw ka sa jail, yung toll fee, taas-taas yung gasolina. May mga kaibigan din nung tumutulong. In fact, nagkakasangla-sangla na benta ng ni Ramil yung mga motor. Pambira mga kababayan. Sure ka ba dyan, attorney? Naku po, na walang financier? Ikaw kabayan, naniniwala ka ba? Na yung mga motor ni Madriaga ay isinangla na mga kababayan? Naku. Yung mga binabanggit na motor. Mga Harley Wala na ho Davidson, yun. wala na? Oo. Teka Magulat muna. ka na lang kung ako yung nagdadrive motor, magulat ka, bayad sa akin. At attorney, yung mga bank accounts
na binanggit, ilan yung bank accounts na to at mga bukas pa ba yan? May laman- may laman pa ba? Active pa ba yan? At may laman pa ba yan? Yung recollection ko sa bank account, may China Bank, may Land Bank, may Metro Bank. Yun ang napangalanan niya. Yung other banks kasi, he can only describe yung location. Ang sabi niya sa bank accounts, nagugulat na lang siya, sasabihin siya ni PRRD na may bank account ka dyan. Sabi niya, attorney, kahit isabihin na mo yung mga bangko na yan, wala kang makikitang application ko dyan to open an account. Di ba alam natin pag mag-open ka, pupunta ka sa branch, magsasubmit kang ID, Yes. because of the Know Your Customer policy, wala daw siyang ginagawang ganun. Sasabihin na lang may account ka dyan. Tapos may tatawag sa kanya, si PRRD, pumunta ka, mag-withdraw ka. VIP treatment, pagpasok sa bangko, ready na yung pera, pipirma na lang. At Kanya, nag-iiwan ako ng blank check ko, attorney. So, ang sabi ko, ang purpose niyan, laundering talaga yan. Laundering ang purpose niyan. So, yung pasok ng mga pera, Dumadaan sa kanya, sa Sabi niya, account niya. kaya ang sabi niya, magwe-waiver ako dyan, di ko naman pera yan. how many accounts po are we talking about here? Yung sa tatlong bangko na identify ko, yung pangalan, pero sa account, siguro sabi niya mga 3 hanggang 5 may bank accounts siya. May mga laman pa ba ngayon yan? Hindi mo namin alam kasi nakulong siya noong 2023. Kasi sabi ko sa'yo, wala naman siyang record ng bank account. Sinabi lang may account ka dyan. Ba, sinabi kita, may bank account ka. Maring depositan ko ng 100 million ngayon, hindi mo alam. Tapos pag nagpa-withdraw ko ng 90 million ngayon, matitira doon 10, hindi mo alam. Kasi hindi kanya account, sabi niya. Kaya sabi niya, buksan niya kasi hindi ko naman pera yan. Buksan natin lahat, i-authorize natin ang AMLA, kahit sinong government agency para ma-check natin kung gaano kalaking pera. Walang passbook, walang passbook. May passbook ba yan? Pero makikita yung may mga yung transactions Meron yan. May diba? transaction history yan. Makikita yon, makikita yon kung meron nag-withdraw, kung saang branch dineposit, malalaman doon. Kaya nga, pag binuksan yan, merong tinatawag yung bank history niyan. Kung may nag-deposit ng 100 million, matitrace yan kung saang banko. Kasi yung mga branches, may mga code yan, di ba? Yes. So, matitrace yan. At kung saan ka nag-withdraw, matitrace yan. Tama. Kaya, the best is buksan yung bank account. May kopya ba siya ng passbook? Wala. Okay. Pero kabisado niya Ang yung sabi mga niya, account. ang nakita ko lang, Anthony, ang nakakita ko doon sa China Bank, may sarili siyang checkbook. May checkbook. Oo. Hindi siya gumawa. Kaya alam namin yung Inisyon siya. isang account sa China Bank, na alam namin yung bank account number. Ayun. Hindi mo lang makikita doon sa supplemental affidavit, baka mamaya may mag-deposit eh. So, bigay na lang kompleto doon yan. sa Kami na bank lang, account, kami na there is lang. some number. Pwede bang i-authorize nyo kaming dalawa ni Kumbachero para mag-withdraw? Oo, pwede naman. So, Meron ako kabisado. nakalagay waiver dito eh. Nasa record ninyo, pati yung mga bank account number. Meron ako sa China Bank yung mismong account number. Nakita ko yung checkbook niya. Nakita ko yung meron pa nga siyang inisyo ng checker ron, Bibencio Lim ba yun? Search na lang yung pangalan kung sino yan, kung connected sa Pogo or Drug Lord. Bibencio Lim or Vicencio Lim. Nakakita kami ng mismong account number eksakto. Nakakita kami. At yun ay pwedeng pabuksan kung talagang May waiver siya, no? may ano. At yun na nga mga kababayan, no? Pambihira pala itong abogado ni Ramil Madriaga, kabayan. Di ba? May record na pala to, kabayan, no? Sila Carmen Espinosa lang naman yung kanyang mga kliyente, kabayan, di ba? Ang galing ding lumusot, mga kababayan. Di ba? Pambihira. Ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo dito sa abogado ni Madriaga? I-komento nyo lang sa baba, kabayan. At naku po, di ba, sinabi niya na tila ba'y wala pa silang abiso, mga kababayan, no, na papupuntahin sila or pababalikin dyan sa kamara. Panigurado yung si Kong Luistro di na ito pabalikin, mga kababayan. Kasi nabokya sila sa pinagagawa nitong si Madriaga, kabayan. Di ba? Grabe talaga. Kaya itong si BP Sara, kabayan, ay talagang maabswelto na to, panigurado, kabayan. Yeah, kahit ano pang gawin nila. Yeah, ika nga ni Atty. Panelo na itong si BP Sara, kabayan, ay destina na magiging Pangulo ng Pilipinas, susunod na Pangulo ng Pilipinas ngayong 2028, kabayan. Di po ba?